Ako pasalamat sa atong mga social media partners nga ani adiri karon para mahatagan na po tag higayon para mo paabot sa ato ang mga updates and accomplishments sa Osami City Police Station. By the way, ang ato ang coverage sa ato ang accomplishment is from June 4 to July 7, 2024. For illegal drugs operation, number of operations conducted, 3, leading to the arrest of 3 suspects. For wanted person, we have 10, composed of 5 other wanted persons and 5 most wanted persons. For the implementation of curfew hours, we have 136 operations conducted, leading to the arrest of or apprehension of 80 adults and 27 minors. Total of 107 individuals were cited for such violation. For smoking in public, we have 186 operations conducted, leading to the apprehension of 84 individuals. For drinking liquor in public place, we have 186 operations conducted, leading to the apprehension of 8 individuals. For our operations on the implementation of traffic rules and ordinances, we have 3,392 traffic citation tickets issued, 44 temporary operators permit sa LTO ni siya, and 50 motorcycles impounded and 17 four-wheel vehicles. On our campaign against loose firearm, naatay 2 ka operations and firearms confiscated 2, while sa atong offline katok sa atong mga license or mga pasok ng mga firearms license na atay 5 surrendered firearms. So that's all for the period June 4 to July 7, 2024. So naay mga pangutana. Sir, kumusta ang sa update at itong nadakpan nga mismong gunman sa shooting incident na itabo sa Osamis? Kumusta na sila? Sila may update, sir? Katong 2 ka suspects nga ato ang nadakpan through follow-up operations dito gyud sa Zamboanga del Sur, particularly dito sa Pagadian City. But prior sa arrest nila sa Pagadian City, naapatay mga hot pursuit operations conducted dito sa Municipality of Dumingat and surveillance operations dito sa Municipality of Dimataling. So naaresto ang 2 ka suspects dito sa Pagadian. Karon na-file na nato ang kaso last Thursday. Na-file na nato ang case of murder. Batok sa 2 ka suspetsado. Gawas sa itong 2 ka suspect, dapat ba laing kasuhan, sir, and labi na katong mastermind? As to the mastermind and katong napatay lain nga suspects nga giingon nga mao'y nag-provide sa mga armas or financer, gawas sa suspect sa ato ang katong giingon nato nga katong nag-induce nga mao ni ang buhaton nga pagpatay. So amo pa na siyang gi-refer sa prosecutor's office nga wisito it nga lig-on ang kaso nga atong i-file sa ilaha. And dako siguro ang matabang sa aning suspect nga voluntary nga ni confess and asking pwede ba siya mahimong witness in front of the media during the interview sa iyang arrival dinhi sa atong police station. So
we will coordinate sa prosecutor's office kung matagaan ba kini og bili ang iyahang testimony, mga gamit ba kini, or pwede ba siya maka-avail as accused, then i-discharge na to siya as witness dayon sa kaso. Sir, ano yung ngalan sa mastermind? Naingalan, naigibutyag ng ngalan ang katong suspect, na isa sa suspect na naigihatag na pangalan in front of the media, and then dili sa nato pangalanan kay we have to provide sufficient evidence pa para to prove na involved siya ning kaso sa pagpatay. Nay armas sir nga nakuha atol sa atong follow-up na 357. Unsa may armas sa mo ning gigamit sa pagsusi? According sa katong suspect nga katong voluntary ning confess in front sa media, kani siya gibilin niya dito sa before sa checkpoint, and then nagsakay na lang siya o gitawag na to bao-bao para lang gyud nga maka-disguise sila as regular passengers anang mga passenger vehicles. So dito ni na-recover sa Barangay Labinay. That night nga naabot sila dere. Ang katong armas sa gamit sa pagpatay at tumato ang biktima, na-recover ba ninyo sa PNP? Ang armas nga na-recover, ang armas nga gigamit. Nagigamit sa pagpatay. So far wala pa nato na na-recover. But naatay lead as to kinsay nagkupot ana karon. Pwede man nato na ipanawagan nga kung ikaw magali ang nagkupot ani, ikaw na binlan, para dili na madawit pa imong pangalan, pwede nimo ni surrender sa nearest police station kung dili ka makaanhi sa Osami City Police Station, or sa nearest nga barangay officials, maki-coordinate dayon mo sa Osami City Police Station. Sure ka pa lang ka suspect na to na aswal, sir, right? Correct? As of now, duha ka suspects. Sa kalikon ng atong din siya against ano ka suspect? Likon kayo kay identified sila sa witness dito mismo sa crime scene. Na naka-identify nila base gyud sa ilahang itsura o sa motor nga ilang gigamit. Sir, nag-mention no ang katong usa sa mga suspect nga usa ka sundalo ang tagiya atong mga armas. Na ay information nga sundalo ang tag-iya sa usa ka Possible ba mapakasakaan og kaso katong mga suspect? possible gapon kung dili siya maki-coordinate sa atoa, and naanatay pangalan, naanatay previous nga assignment niya, naanatay coordination sa ato ang friendly forces sa Armed Forces of the Philippines. How about natong barangay captain na involved sa may kaso and mapil ba siya nga po pagpasakang kaso? Yes, possible. Kay matod pa sa testimony sa usa sa ato ang mga arrested suspect, kuan man, anang appeal man siya sa planning sa pagpatay. Okay, Sir John Datulayta, you request. Sir, sa kasayran nato doon to usa ka state witness, napailan ba po siya kaso appeal o wala siya na-file? Sa pagkakaroon, na-file siya sa kaso. Pero ang kaso niya gaan? Same murder, but namgo na siya proseso. So ang prosecutor na ang bahala kung evaluate sa iyang testimony kung pwede ba siya i-discharge as witness. Then natagaan ba siya ang abogado, sir? Is it state witness? So far wala pa. Kay bago pa lang nato na file ang kaso against sa ilaha, and then maybe sa pag-atubang nila dito sa korte, depende na nila sa unsa ilahang it's either ang kuno nila or dili nila ang kuno ang maong salaod. Okay, Sir Lencio Medalio. Sir, unsa nga klase nga armas sir maklaro dito? Nga unsa nga klase base sa nakuha ng mga basyon sir? Gigamit pagpatay sa tungod sa tao. Ang gigamit base sa na-recovered nato sa crime scene is empty shell siya sa caliber 9mm. So posibleng magkuputan yung mga armas mga opisyal. Ang 9mm manggod kasagaran mostly siya is gina-issue ni siya sa government mga police na to, army, o na ginagamit na to. Okay, Glenn Ray Rondona. Kani bang pangita po sir, isolated case sa Armani?
Or ang kabalakas mga katawan? Mabutang na to siya nga isolated kay purya-buyag din sa Osamis. Dugay-dugay naman yun ang panahon na ay murder incident involving firearms. Katong gidipol sa mga suspects sa katong nagsugo nila, kumusta nagkato siya? Katong i-divulge, maybe nagkuan pa to siya, naglutaw-lutaw pa karon. Wala pa ta masayod kung unsa pod iyahang, it's either magmahay siya, mo surrender siya sa otoridad, or wata kabalo unsay iyahang kuan, iyahang padulngan. Base sa iyong investigation, sir, prior sa pag-usil atong gina, sa iyong mga testimonies nga nahatag sa atong sa pamilya mismo, sa ilang kuhan mga information. Na-threat ang katong babae prior. Asa ang threatening ka? Nagikan ra gihapon nila sa nato i-divulge, no, pero naay pending kaso ning babae 9262 against sa iyang partner, and isyuhan of warrant of arrest, then na surrender sa usa ka municipality, and then nakapiyansa, and then later on wala siya naka-appear sa iyang trial, na-isyuhan na po siya og another bench warrant. So ang kaning ato ang mabutang na to persons of interest, actually na ay warrant of arrest. So anytime, anywhere here in the Philippines, pwede na to siya arestuhan. Kaya mo pagkawas, sir, igawas nga ako sa social media ba? Ang katodang ginang ni Pusil, nanokon to siya na kung sa may tabo niya, kinong tawhana mo ay pangitaan ninyo. Nabot para sa inyong information? Yes, naapon na. And pwede po na, actually, kabalo ang pamilya niya. Okay, one follow-up question ni Sir Jimmy Lirasan. Okay, sir, katong unang nadakpan sir, kumusta sa aplikado? Ang katong unang nadakpan, katong si Juan, katong unang nidangat yun sa atong checkpoint, kato siyang ning hurdle. Then unfortunately, na disgrasya siya dito sa nabalintong siya kay wala man gid siya ning hunong, then ninggamit siya og opposite lane sa ato ang traffic. So dito na dasmag siya, and na ay commotion kay ang mga bystanders po dito and other motorists nitabang po sa pagdakop kay resisting po siya. And then upon knowing mauni siya ang suspect sa maong murder incident nga pagpatay sa usa ka babae, ang emosyon sa mga motorista o bystanders, kuan kayo sila, naspo yun. Mauna nga nag-lisod o control ang kapulisan dito nga mapacify and makontrol ang commotion. Hopefully, upon arrival sa ato ang reinforcement and sa media, na-contain to siya nga commotion dito. But unfortunately, ang mga nakita gikan sa ato ang pag-abot dito, kalit lang siya nga na-collapse, and then moto gidala na to sa ospital. One follow-up question ni John D. Sir, sa na to, sir, kaning paggawa sa warrant, sir, may bawaan ba ninyo kung kalos mo gawas ang warrant? Balad na yun. Morad ka ng bata ba? 9 months. Tama. May bala naman ako. Kaya actually, na naman ako ang warrant is i-warrant man na siya. So once i-upload na siya sa sa court, makita na naman na siya sa among system. Dahil kisan mo sir para sir ang ato ang local o kato lang? Bisa kinsa ang mo sir. Kay kani ato ang warrant is, sa ako lang giingon is i-warrant ni siya, accessible ni siya sa tanang police stations nga dinhi sa ato ang sa Philippines, sa ato ang country, sa atong nasod. Okay, Sir Manny. Sir, Follow-up one. dako ikikatabang ang CCTV no, sa pagsulban Dako sa mga yun. krimen. No, and usa na nila, no? Doon na pa may mga krimen na hitabo sa tusunan na panasuyo. So CCTV makatabang. Dako kay katabang ato ang mga CCTV. Although during the time na nahitabo ang kaning patay, wala pa gid siya nga fully operational. Naalay pipila ato nga gaandar. And then wala pa nakaman sa ato ang CCTV.
So nakita nakuha ato nga mga footage nga mao koy nag-guide sa atong kapulisan to identify ang identity sa mga perpetrators. So naay under investigation na to nga kaso karon atong stabbing incident na hitabo sa Karangan. So far on process pa ang ato ang investigation. At least natay lead nga nakita and usang nga tool na to is ang CCTV. Alright sir, na kahisuot naman ta CCTV ang turnover sa command center na to sa imong gibati na nakita na yun yung functional na yun mga CCTVs. Yes, nalipay kay ko kay nagsugod yun ni ang tanan sa usalang ka damgo ba nga unta natay command center din sa Usami City. And bago lang naglingkod si Mayor, usamang gid sa iyahang programa is ang kaning peace and order. That is why gigrab ko na to ang opportunity na to convince ang LGU nga mo-invest ta sa mga highly technical na mga sophisticated nga mga cameras. So mao na nga gikan ning langyaw pa ta, benchmarking ta dito sa Luzon para lang yun makuha na to ang pinaka the best na CCTV or mga camera. So karon naa na siya, so at least ako apong time as Chief of Police na materialize ra gyud ang ato ang command center. Nakita ninyo nga ang capability niya sa atong command center nga dili siya ordinary nga CCTV. Siya facial recognition, kabalo siya mobasa sa mga plate numbers, kabalo sad siya mo naapo siya analytic mo analyze siya sa usa ka kanang mga footage. Kung maingon ka na atong ipangita is motorcycle lang, pwede niya ipagawas ta ng motorcycle. Kung maingon ta na vehicles lang, mao nga color, pwede sa niya ipagawas. Kung naatay vehicle of interest na pwede mahagip sa camera, mo-alarm gihapon ang ato ang command center. How about dito sa kabukiran ng mga area, sir? Kuha pa gapon sa CCTV? Yes, sa inyo ha. Naa dito sa Kinuma. Naatay CCTV dito, wireless ang atong CCTV nga nakakuan. Ang gamit nga technology is radio mesh ang gigamit na technology. So wireless na siya. As of now, sir, pila ka tam ang na-install? Naa sa mga almost 100 ang camera installed sa tuwa. Kining going to sa Kapukaw, sir, na ba CCTV na ka-install? Nagya po. Inaamang ko do'y usa ka ginang ang iyang kalipin daw gikulata sa konsehal sa mo pa yung istorya konsehal sa Kapukaw, sir? Kung dito sila sa tungod sa CCTV, makuha dito siya. Pero dito sila sulod sa ilang balay, lisod na kuha ito. Nasdalan, sir? Nasdalan. Naato siya sa strategic nga location sa itong CCTV. Makita to siya. Basta na lang sa dalang, pero sa mangin ka makita. Pero sir, dahil ko to si Mayor Indy na phase 1 pa lang to. Yes. Pasabot ng phase 2, ang pamutang ubanan eh. Phase 2, natay i-identify gapon. Kay kani man gud gi-prioritize na nato ang mga entrance and exit sa ato ang syudad. But phase 2 na natong mga intersections na naa sa mga poblasyon area. So tanan nga halos intersections, mga people, mga place of convergence, butangan na pud nato to. Dili ka magreklamo atong mga sir, malapasot sa balaod nga sa asa sa dagat dakpan kadayon. Well, nasulayan na to. Ako kay katabang ang CCTV. Ako kay katabang ang CCTV kay katubitang murder incident nga nahitabo pa shooting incident. Dali ra kay ta naka-identify sa suspects. And honestly, kami sa kapulisan dili mi katuo nato kapaspas nato na masulbad ang krimen kay tungod na pud ni sa kaingon pud ta nga naay divine intervention ba naay pagampo kay katumanggong kuan mura dol-dol to mo require man gud to sa usa ka
Sa 70 Adventist. No. So pinangga to sa Ginoo mo na nga kami sa kapulisan murag tingala po mi nga nani man kapaspas mura man og gitudloan ta og asa nila padulong. So pasalamat ra pud ta sa mga course sa tanang gaampo sa Usami City lagi po sa mga kapulisan sa atong mga kaparian, pastors, mga ordinaryong tao nga nag-include po sa kapulisan sa ilang pagampo. Pero po sir, halos tanang barangay butangan na og CCTV. Pohon kay naay proposal na ang barangay po aside sa ato ang command center, ang barangay mismo maghimo pod og localized na command center sa ilahang respected barangays. Mas maayo. Okay. Sir, plansado na ba ang mga security preparation at himok sa police, no? And in relation sa Charter Anniversary and sa Fiesta? Yes, atong Monday, naatay gipahigayon nga Security Coordinating Conference to all security forces involved, attended by sa ato ang mga support units, ato ang SICAN PMFC, na ang FIRE, CDRMO, LGU, atong City Health, Coast Guard. So mauni ang ma-involve na sa pag-secure sa mga activities na ipahigayon sa ato ang syudad in relation sa Fiesta celebration. So naay regular package as designed sa atong security plan, naay full security package designed sa ato ang security plan wherein ga-involve ni siya og halos tanan nga mga security forces and support agencies ato ang syudad. Wala tayong augmentation thing. Naay augmentation na to nga moabot from SICAN PMFC, Provincial Mobile Force Company, under Lieutenant Colonel Andoy, and sa 1st PMFC under Police Lieutenant Colonel Vitor. So sila mo support po din sa atua. And then ang Provincial Intelligence Unit na po mag-deploy po og mga tropa nila din. So what ba mga threat na dawat ninyo? So far, kaloy sa Ginoo wala tay threat nga na receive. Ang atuan na lang diri is atong paningkamutan nga ma-maintain na to ang kahusay kalinaw sa atong syudad. Kumusta ang kooperasyon sab sa to ang simbahang Katoliko kay sa nasayra na to, Pestas Puta, dagsaon yun sa atong mga matuong Katoliko? Yes, permanente na naman yun nga kita mo support kita sa simbahan. Naay mga activities ang atong simbahan nga ginasuportahan din permanente sa pulis kay ato pong nakita nga ang atong kaparian supportive man pod sa programa pod sa LGU at sa kapulisan. So walay problema nga ako nakita kay natay close coordination sa atong mga simbahan. Sir, muta na bugo magayon sa kumusta sa mga 8 focus crimes nato mga nabatan sa ato? Oh, 8 focus crimes nato nga gitabo previous is katong 3 murder incidents nga nitabo. Ang katulad ng hacking incident dito sa Carmen Annex, katong gitigbas niya ang 18 years old. Nasolbad na to. And then katong gibunalan o kaguran. Kaguran. Oh. Sa inyong lisod kaguran gani? Words. Coconut grater. Oh, di ba? Oh. Ibundakan. So, naaresto na to ang 3 ka suspects, brothers. Through follow-up operation dito na sa Baroy, Lanao del Norte. So, atong nakita nga nasulbad ang ato ang mga insidente dinhi sa Usamis tungod sa kanang relentless and continuous hot pursuit operation. So, dili gid mi mo pahulay taman sa among mahimo. Kung naalang yun may makita bisag anino, amo na nga to. Kumusta po monitor sa illegal drugs? Illegal drugs, yes. Permanente nga monitor ta. Ay, kung nga ay kabibo, naato na siya. So, Fiesta, so expected na siya. But, sa mga daghan pa man ta, wala gyud na kuan. Pero, we have the names. We have the names, and then
time na lang among giulat pod. Mag-cross among landas. Ang pista sir, nagkamamauli sir, no? Wala pa yung hangin porlo sa inyong opisina na wala sa tayo dakpanay. Ito, nang layas pa, maulo. Ay, dili pwede. Always tang on-man-hunt operation ta against sa mga personalities na nalista sa atong listahan yun. Wa may monitor sir nga mauli sila karong pista. Ilang kong saba. Litsi na lang kung magka-unsahay mo gani. Alright sir, naik ka ng vlogger na nag-viral na gali 56,000 na ang views ano niya, si Dave o katong ning agi siya sa kaning tumpang sakyanan nato ng mga lane. Kuha siya ni agi sa motor lane nato. Dayon video nahimo siyang viral gumikan kay daw kuno gipanapi ni kaning kuan. Gipanapi ba? Gipanapi. Kay na violation na siya. Well, reaction. Ang ato ang BCPs diha existing na siya since 2019. So ang motorcycles na siya intended traffic for single motorcycles. And then aside sa signage na to, traffic signage, visible traffic signage, napod atong kapulisan gaman na to direct asa ang proper na lane. Base sa testimony sa ato ang statement sa ato ang kapulisan, gi-direct gid siya nga diri ka sa motorcycle lane moagi but wala siya ning agi. Although wala man po kunoy ingon nga reklamo, in fact atong gi-check sa LGU, iya man pong ibayaran iyang citation ticket. Ang nakakuan lang is nga nung gi-post pa dayon ning ani ni siya og mga negative comments pod sa batok sa atong kapulisan. Ang ako alang i-kuan ni sir, encourage og na siya reklamo, ang social media is not the proper forum. Pwede siya mareklamo dinhi mismo sa APOA kay as the Chief of Police, I have disciplinary authority over my personnel. Second, we have the PIAS, Internal Affairs Service, kung nasa reklamo para makita ko na to. And then, warning po sa mga kuan, mo post o kanang or mo comment sa mga annoying mga kuan. Basin ba masayo po niya mapalabian. English imuha is imo lang i-express imong kagalingon but basin niya og makalapas na pugka og katungod sa uban. Daghan na ba ang nakasuhan po nato for unjust vexation in relation sa cybercrime law. So pero dili na siguro ta moabot at least ato lang po ngayon kung naay misunderstanding ato lang istoryahan or naay proper forum. It's either we seek legal remedy para ma-address ni siya kung nasayop ang pulis, at least pwede man nato ni siya i-charge, pwede po nato siya kasuhan, depende sa pag-evaluate sa ato ang mga disciplinary authority. Sir, base sa mga statement, gibalong siya sa ato ang in-charge dito sa checkpoint, dito sa Padion sa Kuan, dapat niya lagyanan. Tapos, nag-post ulit siya sa Kuan kay yung reklamo nga ipanabian siya. Pero libo ko kay video sa ribayin mo kasi siya sa citation ticket. Kusama imong tanawan ni pang-content laban ang iyang gihimo. Well, lisod po ta mo judge nga pang-content ra ni iyang gihimo, Pero kanang ingon nga nanapi ang pulis, ako lang ikuan. Walay bisag 5 centavos nga madawat ang pulis sa citation ticket nga iyang i-issue. Dito na diretso bayaran sa atong city treasurer o sa proper collecting agency personnel. Dili ang police pod mo kuha og bayad. And if ever kamo nga motorista gipangayuan mo og kwarta sa akong police, report mo sa akong opisina kaya ako mismo ang kaso So na siya sir, taga-diri na lang siya, taga-mismo. Wala po ko kaila. Ikaw? Bago na siya diri? Wala po ko kaila. Kaya. So dito sila
Federal tusod sila ako. Sir sa ato sa amin, si natay rules and regulations. Actually, sa Cagayan de Oro naapoy naapoy Ligan City, naapoy naapoy motorcycle lane, naapoy sa vehicles. Kay ang ato man na mga masiparate ang single motorcycles for safety. Kay kung sa tunga sila diha muhunong for check up sa checkpoint, posible pa sila ma-side sweep diha. So, delikado. So, ma-obey lang yun. Umu-obey lang kita kay kan single motorcycles po na to as slow-moving vehicles na, hindi na siya sa right lane dito. Sir, nayo ba, kailangan sama ni sa boundary sa Dango, no? Medyo apiki ang sa motorcycle na sa lane. So, may makakuha naman. Well, okay raman. Enough raman nga kay intended manggid po na siya nga ato po makontrol ang flow sa traffic nga one vehicle nga mo pass by sa ato ang checkpoint kay at least natay igo nga ma-check po nato sila kay kung 2 lanes lang ato ang subject for traffic, lisod na po pag-check sa ato ang mga personnel. Sir, sa kasayran na to, sir, magsahulog ta sa ato ang kapistahan karon adlaw Lunes o Martes ba? Martes. Kumusta ang ato ang sir? Kani ato ang curfew? Ilit ba nimo ang curfew? Well, wala pa katungod nga mag-lift sa curfew. Ay, hyper ako. So, depende na sa LGU through sa ato ang mga city council kung or naabay executive order ipagawas ang atong mayor lifting the curfew. But depende na. We will coordinate sa LGU kung magawas na siya, at least maka-enjoy po na ato ang mga katawhan sa Osamis. Speaking of curfew, sir, naman tayo mga 24 hours na to, na itulog ka mga establishmento ni hangyo sa LGU, mga McDonald's, mag-24 hours sila. Kung sa may ang iyang sa mga katawan, ang reaction mo nila na curfew? Actually, ang curfew, dili na siya para sa mga tarong na tao, para yung na sa mga dautan. Wala tayo ng kadlokan. Na ay mga establishments nga nag-apply for curfew exemption. Ato nang well-coordinated na din sa toa. So, instructed na po na itong kapulisan na kung kanina mga establishment, dili ko po ga-implement of curfew. So, wala ang ngayang ikapan sa mga katawhan na madalitan, palit sila sa McDo, Jollibee, sila ma-nakpan sila. Yes. Sir, doon na kayo nasayran? Doon na kayo moving sa mga chief of police sa mismo? O example, labi na diri sa Osamis sa design? Wala giingog mass movement sa mga chief of police. Pero naalay mga, I think, duha siguro municipality ang change of chief of police. But paano po to? Part of the kanang kanila pong sa regular movement sa kapulisan. But if ever gali, hindi sa tuwa kay ay ang planning po na ma-comply sa ako ang mandatory requirements for promotion. So, kinahanglan ko another assignment for that purpose. So, nagpaabot lang, nalang ko, ipaabot lang po. If ever, I'll be around lang there sa city. So, after siya mong murag promotion, mukuhan ka, ay di ba? Para genius man tali, kasi MacArthur. Depende na siguro, dili po nato na di manggod kay kami bawal din naman na mo volunteer assignment kay dito na siya maayo. If ever, unsay call sa commander, then depende ug asa ta. Butang. Pero wala pa yung shuffling game mo sa police officer? Wala giingong reshuffling so far. But natay bagong provincial director Police Colonel Romel Magleo. Wala pa siya wala pa change kaya wala ng mga province changes. Wala man kay ang kuan ni PD instruction, no changing of guards so far. Kung snappy ka sa imong area, ipadayon. Unless lagi ka ng job for schooling ka or for career advancement.
Sir, natin mga bagong new equipment. Yes. Okay. Kani siya rito. Bago lang ako inadawat from Sir Rolly Bangkos and Sir Vincent Bangkos sa Claring bitaw sa Vic Enterprises. Masa na siya, sir? Gi-donate na to nga Pop Radio. No distance limit. So dili ni siya makaguba og relasyon kay no distance limit. Kay makakuan ni siya. Ako ni siyang ikuan sa atong mga imperatives. Ano yung igamit ko sa operasyon mo ito sa Magero? Nanawag ka ni Captain wala no dito sa dapat sa tango, binagkadirira mo nang itawag mo. Kwanto? Haytira to. Haytira to. Sa Kaya magulan. motoy gina-purchase ni Mayor sa tuwa. Katong 50 units Haytira review. Moto itong gigamit. Mas nindot po ni. No distance limit. So di na kinalag repeater, sir? No, wala repeater. Network lang. Sa tilay na siya? Network. Dependent siya sa signal sa cellphone. Pero sa cellphone siya. In terms of communication sa mga barangay, Communication sa barangay. ang pulis, saan Ang pulis mo coordinate sa ato ang kuan, CDRM mo. Ang CDRM mo ay mo pull out sa mga barangay. So natay command center, natay linya sa CDRM mo, napunta sa atong kapulisan mismo. And ang atong Haytira abot na siya sa region, sa regional office atong base radio, pwede po ng krami manawag sa ato. Sa atong Haytira radio. Sir, sa kinatibukan, imong mensahe along the lines sa atong mga activities ang aming fiesta. Sa kinatibukan, akong giawhag ang ato ang katawhan sa Usamis nga ipadayon nato ang ato ang cooperation sa kapulisan kay nakita na nato ang ato ang kalampusan when it comes to peace and order. So we continue to enjoy ang mga butang nga mahatag kung ang lugar nato peaceful. So progress will follow. And kung ato ning mapadayon, more investment, more progress na mo anhi sa ato ang syudad. So mo na nga giawhag na ko ang tanan nga cooperate and report dayon sa kapulisan kung naay mga kaduda-duda o naa may mga impormasyon nga makita na pwede makahatag o kadaot sa ato ang peace and order. And usa pa, nagpasalamat ko sa ato ang mga prayer warriors, pastors, kaparian, and sa mga tumulog sa Usamis nga nag-continue sa pag-ampo sa kapulisan. Kay naay mga panghitabo din sa Usamis nga bisan kami mismo sa kapulisan, dili mi katuo nga nakapaspas ang among mga interventions nga ma-arrest ang mga suspect. So there is a divine intervention and then dili enough ang skill, ang knowledge sa kapulisan. So prayer. Daghang salamat. Amen.